Hello, magandang gabi po. May isa na naman tayong follow-up dito sa ating expose, exclusive expose ni Toto Tolpo. Ay, Toto, Toto Bunyog Kausing. Kumbaga, ang nangyari ito, kung mayroong tinatawag na isumbong kay Tolpo, isumbong nyo kay Toto Tolpo. Joke lang yun Okay, patuloy tayo. Ang ating pag-usapan sa ngayon po ay yung development sa pangyayari na in-expose ng inyong lingkod na si Toto Bunyog Kausing at isang inhenyero, civil engineer, isang doctor of jurisprudence at isang abogado na nadisbar ng dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon na pagplunder, pagdarambong ng kahalaga ng 226 million lahat. So ito po ay nagalit lamang ang Supreme Court sa akin kaya tinanggalan ako lisensya sapagkat pinost ko lang sa Facebook. Hindi maliban sa Facebook sa post ay sinampa ko rin sa kaso. Pero anyway, that's water under the bridge. But I'm proud of what I have done even though it cost my license, may kabuhayan, no? Yan po ang source of income ko pero nawala lahat in the name of justice for our country, in the name of justice for our Muslim brethren in Marawi who were who were who were suffering extremely and untold miseries during the Marawi siege. And it was for them that these foods, which were overpriced, were bought in the most anomalous way. Kaya disbar ako, but I'm so happy for that. But anyway, puproceed tayo sa bago natin. Ito po sa uli, itong katotohanan, si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, ang ating katotohanan. Okay, sa ngayon po, magandang gabi sa lahat. Bago ako magsimula, babatiin ko namang nauna. Si Celso Mindanao, magandang gabi, Engineer Toto Kausing. Bernardo Minjula Naglagim, good evening po. Mayap Bengi sa mga kabaleng ko dyan, lalo na sa Purak, huwag nyo iboto si Jing Kapil, magnanakaw yan. At huwag nyo na rin iboto si Lito Lapid, huwag niya ipadalo sa Pampanga. Nagmamayabang niya, akala niya Kapampangan. Sa ginagawa niya, pinuno ko na siya si Tanggol lang lagi binabanggit. Wala, hindi na daan mo lang sa Batang Quiapo. Hindi ka po Batang Quiapo. Ano ka? Hindi kang matawag na Batang Kapampangan, Batang Pampanga Batang Quiapo ka pa. Si Coco Martin na napapasikat sa iyo. Ito si Coco Martin, niluloko ito ni Ito Lapid tapos DJ, Atty, tingin mo ba accountable si Pinoy sa nangyari sa 44? O titingnan natin na isa, babalikan natin yan. Si Marilo Fabian, good evening po. Dr. To, we are proud of you. Salamat po. Ayan lang po makapagbibigay po ng inspirasyon sa akin para magpatuloy tayo ng pagsisiwalat ng mga tinatawag na mga kurakutan, lahat ng ginagawa na masama sa bansa natin, pagnanakaw sa pera ng bayan natin. So si Kitty May, magandang gabi po, Sir Toto. Masantos Silabi sa lahat ng mga taga-Pangasinan. Sa inyo po ito para sa mga Pangasinense ang ginagawa ko ngayon. Tapos si Rose M, good evening po. Thank you po na braveness ninyo. Maraming salamat si Maring Odette Macaraeg Galino. Para sa inyo to, alam ko hindi ko alam, taga Mapandan kata. Okay, para dito kay Karandang. Lee Garcia Karandang na taga Labrador sa Pangasinan. DJ, nagtataka ako bakit hindi lang big news ito sa mainstream media, nakaka-focus lang sa pagka-hype sa administration. Tinatago pa nila yung tinatago nila yung mga kabulukan ito, may video tumawag sa atin yung bida natin sandali lang. Madam, kumusta ka? Magna-live tayo. Padalang kita link. Sige, padalang kita ng link. Inantay ka ng mga fans mo. Sige. May statement na naman to. Anong statement na naman nila? Ano ba yan? Basahin nyo muna, sir. Kagagaling nila dito. Oo. Nakagagaling dito na inutusan ni Madam Vivian yung nakipag-usap sa akin na nakikipag-ayos siya. Okay. Tapos ngayon,
gusto nilang maayos, gusto nilang makipag-ayos, tapos ganito ang gagawin Oh, nila, maglabas tika, ng sa, ganito, kakagaling lang nila ngayong gabi. sige, mamaya pag-usapan natin. Mamaya, ito is akyat ka, sakay ka sa akin sa aking live stream, ha? Okay. Saan mo na-estimate statement sa DepEd Pangasinan? Apo. Sandali lang, sir, send ko sa inyo, Kasi hindi ko, sige, bibigay ko sa yung ano. Pangasinan, DepEd Pangasinan 2 ba? Pangasinan to, sir. Kasi tinitingnan ko DepEd Pangasinan 2. Saan ba dito? Kasi marami kasi. Subukan natin ito. Send ko na lang sa inyo, sir. Send ko. Inibabayo. Sige, may official statement na naman sila. Nakita ko na. Sige, pagbasahin natin sabay-sabay. Meantime, narinig na tayo ng ating mga suki na tagapakinig ay sabihin ko sa kanila na ini-invitein mo na kita, ha? Okay? Antayin ka namin. Yun, tumawag ang ating hero ay kinakausap pala siya ngayon. Kaya pala hindi ko siya nakokontak kasi po ay pinuntahan siya sa bahay niya. Kinausap siya, nakipag-ayusan. Bakit sila makipag-ayos kung wala silang kasalanan? 'Di ba? Ganun lang naman kasimple ang ating tanong dito. So, ang pag-usapan natin sa ngayon, sana may iba pang yung umiyak na kanina si si Dr. Vivian Luz Pagatpatan, yung school division superintendent sa tawag dito sa Pangasinan 2 kasi hinati ang Pangasinan sa laki ng probinsya ginawang 1 and 2. So, 'yon ang kanina ang nangyari. Ito na si Marmi. Ibibigay ko sa kanya yung link. Yan ang link. Yan ang link natin. Paki-click mo na lang. Yan. So, papasok na antayin natin si Marmi. Antayin natin si Marmi kasi pinadalhan ko. Katatapos lang pala nung kanyang pinuntahan siya sa bahay niya. Nung mga boss niya, nagpadala ng ibang tao na kinakausap siya na ayusin na lang daw. Itigil lang daw. Papayag ba kayo? Papayag ba tayo? Matapos nila ninakaw ang daan-daang milyon? So, ganun lang ba gagawin nila? O nagtataka kayo, wala ba lang mainstream media na nag-pick up nito? Ako lang. Tapos, at least, kahit ako lang, ay naalarma na sila lahat. At ito ngayon pong huling balita ay umiyak po kaninang umaga. Umiyak po si Dr. Vivian Luz Pagatpatan. Umiyak po siya sa harap ng mga lahat ng principal sa Pangasinan 2 Schools Division. So kung umiyak siya, ang ibig sabihin, bakit umiyak siya? Guilty ba siya? Ganon po yun. Ang ating siniwalat po rito, base po sa reklamo ni Mrs. Marmi Cabuñas Bautista, ay yung mga ghost ALS schools, mga ghost na mga estudyante sa senior high school diyan sa Pangasinan 2 na kung saan in-enroll nila tapos kunwari magbabayad, hindi lang kunwari, magbabayad ang DepEd Region 1 sa private school na ang pangalan ay Kingsville Academy sa Umingan, Pangasinan at Kingsville Advanced School System sa Tayug, Pangasinan. Hindi nakapasok maayos si Marmi. Ikuha na natin. I-message ko. I-message ko ulit. Okay, minessage ko siya na pumasok siya ulit kasi mukhang mahina ata ang evidence, ang signal. Anyway, itutuloy ko. Ang nangyari po dito ay inakusahan ni Mrs. Marmi Cabuñas Bautista, principal ng San Fabian Integrated School, ang opisyal ng DepEd sa Region 1 Director na si Dr. Tolentino Aquino,
Tapos ang Schools Division 2 Pangasinan Superintendent sa Binalunan, Pangasinan na si Dr. Vivian Luz is Pagatpatan. Tsaka yung head sa Education Supervisor ng ALS sa Pangasinan 2 Schools Divisions Office na si Dr. Jupiter Petilla. At kinasuhan din dito, device is not connected. Ma'am Marmi, hindi ka connected. Bakit kaya? Paki-on na lang at saka on. Sandali lang ha. Babalik ako. Paki-off mo na cellphone mo at i-on ulit. Mukhang may defect. At pag-on na, okay. Diretso tayo. Minessage ko lang ang ating bayani natin na si Mrs. Marmi Cabuñas Bautista. Ang tapang niya, hindi siya talaga humingi ng sa akin na itago pangalan niya. Hindi, tuloy-tuloy. Kasi ibig sabihin ko natapang siya, maganda, totoo sinasabi niya. Ulitin ko lang ang sinabi niya, ang mga opisyal sa DepEd diyan sa Region 1, Pangasinan, ay ginagawa nila po ghost. Ano bang tawag sa ghost? Parang peke na estudyante sa ALS, kinukuha lang nila ang pera na binabayad ng pamahalaan natin para sa tuition nitong mga estudyante sa senior high school, sa junior high school. So, ang problema ko hindi pumapasok. Hindi siya makapasok. Kick guest. Ulit. Medyo may message ko lang siya. Sandali lang po, may message ko lang. Tawag ka na lang sa Tawag ka na lang sa sa Messenger. Patawagin ko na lang siya sa Messenger. So anyway, balik tayo. Ang corruption po, ang ginagawa nila, yung mga out of school youth diyan sa Pangasinan, yung mga tricycle driver na hindi nakatapos ng high school, ng elementary, yun po ang tinututukan nila. Pag makatapos na po sila sa grade 10, ay papasok na sila sa grade 11 saka grade 12, papunta sa college. So, ang ginagawa nila, pagdating po sa college, sa senior high school, sa junior high school, ay ini-enroll nila sa private school na Kingsville Academy at saka Kingsville Advanced School System. At kunwari lang yung enrollment, hindi po nakalista, totoong enrollment, pero hindi pumapasok ang mga bata na in-enroll. Kasi walang alam na in-enroll sila. Kung baga ghost nga, fake nga na estudyante. Pagkatapos, kada taon magbabayad 17,000 pesos. Ang 17,000 pesos na binayad mula sa regional director, papunta sa school, ay pinaghati-hatian nila. Ang kasabwat po sa recruitment dyan yung mga mobile teachers. Ang tawag po sa mobile teachers, yan po yung mga guro na siyang naghahandle ng mga ALS. Yan po sila nagbabahay-bahay sa mga estudyante na hindi makapag-aral. Pinupuntahan bahay-bahay yan at binibigyan ng module. Yan sila mag-aral through modules. Tapos kung mag-graduate na sila, ay pang high school dati na grade 10 na ngayon, ay gagawa naman ngayong mga mobile teachers ay kinukurap, binibigyan ng tag 2,000 sa bawat estudyante na ma-enroll sa ALS dito sa Kingsville. May libo-libo na pong estudyante na enroll nila at libo-libo times 17,000 ay ang pinaghatian nila. So ngayon, problema ko talaga hindi siya makapasok.
So kung libo-libo, pinagkatian, so, tingnan natin, compute natin kung ilan ang kinikita nila. Sa 3 taon, ang estimated ko na computation ay 200 million. So, halimbawa by 1,000 times 17,000 pesos, ang kinikita nila is 17 million sa isang taon kung 1,000 students. Hindi lang 1,000, umabot po mahigit 10,000 estudyante ang na-recruit nila sa buong Pangasinan. Ang recruitment pa nila galing iba sa Baguio, galing sa La Union, galing sa Lawag, o ganun po ang ginagawa nila. O ito na si ano. So, ito yung bida natin. Palakpakan na natin ang ating bida. Andito na, as an introduction, siya po ay, pero ang topic sana natin ngayon, no, pag-usapan na Ma'am Marmy, ay yung umiyak sa meeting with the principals kaninang umaga, si Dr. Vivian Luz Pagatpatan, na nag-meeting doon sa division's office sa Binalonan, Pangasinan. Na nakipag-meeting siya sa principal, umiyak siya dahil dito sa expose natin. So, anong masabi mo rito? Wag mo muna ibagitin sa akin, wag mo muna natin pag-usapan yung mga nangyari kanina. Yung na pinuntahan ka sa bahay mo. Ito na lang muna yung umiyak siya. Ano masasabi mo rito sa umiyak si Dr. Vivian Luz is Pagatpatan? Okay. Baka nakamute ka? Sige. Wala pong sounds. Okay, meron. Wala po akong naririnig. Wala ka narinig sa akin, pero may narinig ako sa iyo. Sige, salita lang. Hello? Narinig ba ako? Mahina talaga signal, no? Hindi niya ako narinig eh. Ano, ulitin mo, i-off mo. I-off tapos balik. Sige. I-off ko muna siya tapos magbabalik siya. Kasi mahina signal sa Pangasinan eh. Yan ang problema natin sa internet. So anyway, ang ibabalita ko lang po, umiyak po kaninang umaga si Dr. Vivian Luz is Pagatpatan. Iyan pong balita. Pinatawag po niya yung lahat ng mga principal na sakop niya sa Division 2 ng Pangasinan na sa probinsya kasi sa laki ng Pangasinan hinati sa dalawa yung division. So, ang umiyak siya, hindi ang sinabi lang sa amin na yun ang dahilan ng kanyang pag-iyak, itong mga expose na ginagawa natin. Ngayon, kung umiyak, ay ibig sabihin, may problema siya. O ito. Okay. Narinig pa ko? O ngayon, subukan natin, bumalik ka ulit doon. Subukan mo ulit, bumalik ulit. Baka may sounds na. Kasi narinig kita kanina, pero hindi mo ko narinig. Pero ganito lang gawin, pagpasok mo, diretso ka na agad kwento kung ang pag-usapan natin, kasi nakuha ko ng balita, ay nagpatawag ng meeting kaninang umaga si Division Superintendent Vivian Luz is Pagatpatan sa division. At nagpatawag sa meeting, tinawag lahat ng principal at umiyak siya. Pakikwento mga ito, pakibigyan ng reaksyon na. Pasok ka ulit, kung kahit marinig mo ko, hindi, kwento ka na kagad. Ha? Okay? Sige, basta yun ang nangyari. Bigay ka lang reaction. Ha? Okay, so ngayon, i-click mo lang uli yung natin, yung ko. Pasok ka na. Sige. Salita ka na kahit hindi mo ko marinig. Okay. Sige, papasok siya. Papasok siya ulit. Kanina, kasi kung bakit hindi ko siya na-contact, pinuntahan siya sa bahay niya. Nagugulat naman ako, bakit pinuntahan? Baka naman delikado naman siya doon sa ginagawa ng mga kalaban. So anyway, saka na natin pag-usapan yon.
Ang importante lang ito, ang masasabi ko lang sa inyo ngayon ay, ayan na, narinig mo ba ako? Opo, naririnig na po, sir. Sige, pakibigay ng reaksyon kasi nabalitaan ko kanina na ang nagbigay sa akin ay highly placed source din na nagpatawag ng meeting sa lahat ng principal. Hindi ka kasama kasi tinanggal ka pa nila, di ba? So, Opo. nagpatawag sa lahat ng principal sa sakop niya, sa Opo. kanyang division, sa Division 2, sa Opo. Pangasinan. Ngayon, doon sa Division 2, nag-breakdown siya, na umiyak siya. Pero hindi natin alam ang buong detalye sa pag-breakdown niya. So, ano ngayon ang iyong masasabi sa nangyaring ito? Ang masasabi ko po sa kay Madam at saka sa nangyari, hindi ko po alam kung bakit ganyan ang reaction niya diyan sa ano. Kasi ako mismo pumunta po sa kanya noon, hindi niya ako pinakinggan. Yung ginawa po niya sa akin bilang isang principal, mas matindi sa nangyayari sa kanya ngayon. Ako nagbibigay lang po ako ng katotohanan sa mga nangyayari sa Pangasinan. Sa Okay, akin mas mabigat sa loob ko po kasi mismo po siya nagbigay ng parusa sa akin nang hindi ko kasalanan. Bakit anong parusa ginawa sa iyo? Tinanggal po niya ako, nagpalabas po sila ng order, nag-implement po sila ng order coming from CSC, nagawa-gawa lang po nila yung kaso. Tapos nag-suffer po ako ng 3 buwan, hindi po ako suweldo, wala po akong natanggap na kahit na anong benepisyo sa DepEd. Hindi po ako sumweldo hanggang ngayon po ay nakabalik na po ako sa DepEd ng December 24, 2024, pero hanggang ngayon po ay hindi pa po nila ako sinama sa payroll ng Department of Education. Okay, Tapos dahil lang po diyan sa mga issue na yan na sinabi ko na katotohanan ay magkakaganyan po siya. Hindi po yan proper na diyan po mismo sa harap ng mga school head gagawin po niya yan. Kung talagang totoong leader po siya, manindigan po siya. Kung wala po talaga siyang kasalanan na sinasabi niyang hindi niya alam ang mga yan, manindigan po siya. Hindi po yung kumakuha siya ng simpatya ng lahat ng tao at magiging babaling sa kanya ang atensyon ng mga school principal para ako palagi ang kawawa. Kinawawa na po nila ako, sir. Hindi nila ako pinasweldo, hindi nila pinakain ang pamilya ko. Naghirap ako ng 3 buwan at hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ako kasi hindi pa nila ako binalik sa serbisyo. Hindi pa rin nila ako binalik sa payroll. Ngayon po ay nagbumalik na ako as school principal sa San Fabian Integrated SPED Center kasi nag-assume po ako ng office ko. Pero ano po ang ginawa nila sa akin? Nilagyan ako ng kasama ko sa loob ng school. Okay. 2 kaming principal sa loob ng school. Nagmakaawa po ako sa kanila na pagbigyan po nila ako ng kahit iilang kunting panahon lang, ayusin ko lang po ang aking mga liquidation na iniwan ko nung panahon na tinanggal po nila ako nang wala man lang due process dahil ibinigay po nila sa akin ang aking order na hindi ko pa natatanggap ang order ko coming from CSC na gawa-gawa nilang mga gawa-gawa po nilang kaso sa akin sa pagbayad nila ng 2 million sa CSC para lang po suspindihin ako. Tapos malalaman ko po ngayon sa inyo na nag-iiyak-iyak siya dyan, umiiyak po si Madam sa harap ng mga kapwa ko principal at hindi po nila ako tinawag. Actually, nakabalik na po ako as school principal kahit 2 po kami sa loob ng eskwelahan kasi hindi ko po matanggap. Hindi ko po tinanggap ang order po niya dahil mali po kasi. Ano bang order sa iyo na hindi mo tinanggap? Ang order ko po kasi ay reassignment agad po sa akin. Wherein, mayroon po akong sulat po sa kanila na mag-reassume na po ako ng December 24. December 24 po ang reassumption to office ko po. Tapos po, ang ginawa kasi nila, December 23, ite-turn over ko na po yung mga lahat ng mga accountabilities ko and responsibilities ko po sa susunod na ibibigay nilang head teacher. Okay. Wherein, bakit po ako pupunta?
na magbibigay at magte-turn over po ng ang accountabilities ko at responsibilities ko that time. December 23, suspended pa ako. Ibig po bang sabihin, papasok na ako kahit na Sige. suspendido ako? Sige, mamaya na natin pag-usapan yan. Relax ka muna, relax ka muna. At least ang masasabi mo sa pag-iyak-iyak niya kanina ay hindi sapat yun. Walang mas masakit ang ginawa sa'yo. Yan ang ibig Mas mo masakit sabihin. po. Opo, mas Okay. masakit po. Yung Okay. pinagdadaanan po niya yon, wala pa po sa kalahyati. Wala po sa kalingkingan ng kamay ko. Okay. So Ang ngayon, naranasan ko po. sabi mo may bago na naman silang statement. Basahin natin, ipresenta natin sa publiko ang statement, ha? Iakyat ko, pakita natin sa publiko yung reaction nila sa bago na namang salita natin, ha? O, babasahin ko, makinig ka lang muna siguro. Basahin ko yung statement ng ano ba to? Pangasinan to na division. So basahin ko at makinig ka lang muna. So the school's division office of Pangasinan 2 categorically denies the malicious and baseless allegations made by Toto Bunyog Kausing and Marmi Bautista in their YouTube video entitled Expose, Bilyones na nawala sa ghost students sa alternative learning system sa Pangasinan. Their accusations, which allege a scheme to defraud the DepEd through ghost students in the alternative learning system program, are entirely fabricated and intended to damage the reputation of dedicated public servants. So, yan ang first statement. Okay, i-examine mo natin ang paragraph 1. Ibig sabihin nito, yung mga siniwalat mo at siniwalat natin base sa reklamo mo ay naninirang puri lamang tayo at sinasabi nila ay inimbento mo lang daw ito. At ang intention ay gibain, sirain lang sila. Ano ba masabi mo rito? Meron po akong ebidensya po sa lahat ng sinasabi ko po sa kanila. Meron po akong pinangahawakang ebidensya po sa lahat po ng sinasabi ko at hindi ko po kailangan gumawa-gawa ng salita lang para lang sirain at sirain sila. Kasi matagal ko na po yung sinasabi sa kanila na patigilin na po. Pero hindi po nila ako pinakinggan. Okay. So next statement nila, ibig sabihin may marami kang ebidensya matibay. So kung kumaso man sila, welcome. Walang problema, magsagutan. Ngayon, paragraph 2, sabi na specifically, they falsely accused Schools Division Superintendent Vivian Luz, Pagatpatan, Regional Director Tolentino G. Aquino, Education Program Supervisor Jupiter Petilla, Public Schools District Supervisor Delia H. Patalod, and teachers Wendell Rossi, S. Patalod, and Roberlin Castronevo of colluding to steal funds. These accusations are completely unfounded. The ALS program in Pangasinan 2 adheres to strict enrollment and verification procedures and there is no evidence to support these claims. Parang inulit lang nila na sinasabi wala kang ebidensya. Said their way. So the same reaction, ang reaction mo. Opo. Of course. Next, number 3, paragraph number 3, sabi nila, it is perceived that Ms. Bautista's attack stemmed from the preventive suspension issued against her by the Civil Service Commission, which they implemented. Also, there was a lawful transfer order issued by SDS Pagatpatan, which she has defiantly refused to obey. Ano masabi mo rito? Talaga kung hindi ko po inobey kasi mali po. Suspended pa po ako. Tapos magta-transfer na po ako na accountabilities. Maling po. Again, ano mo sabi mo sinasabi mo na suspendido ka lang kaya gagalit ka sa kanila? Hindi po sa suspendido ako, galit po ako sa kanila. Nagsasabi po ako ng katotohanan. Na dapat po nilang pakinggan. Kasi nga, milyong-milyong pera na ang nawala po sa gobyerno. At mga bata, nakakaawa. Saan ka pa ba nakakita ng hindi nag-aaral? Tapos, bibigyan ng diploma. Tapos, kapwa mo, walang hindi nag-aaral, ha? Opo, may diploma hindi nag-aaral. Walang hindi nag-aaral. Opo. So anyway, para malaman ng mga nakikinig kung ano itong suspension mamaya, i-discuss natin ito mamaya.
Diretso muna Opo. tayo at ipapakita natin na wala talaga. Paragraph number 4, sabi nila, the accusations made by Kausing and Bautista are baseless and presented without any iota of proof. Wala daw tayong isang ebidensya. So ipakita ito mamaya itong hawak kong ebidensya kompleto. May mga for all you know, Mrs. Pagatpatan, ako na magsabi ha. Opo. Miss Dr. Vivian Luz is Pagatpatan, Dr. Tolentino Aquino, Dr. Jupiter Pitilla, Mr. Wendell Rasi H. Patalod, Miss Roberlin Castronuevo, Mrs. Dilia Hufana Patalod. For all you know, kompleto po kami, halos kompleto rin ang ebidensya na mayroon man kaming affidavit ng mga estudyante na ghost students na in-enroll nyo na hindi nila alam. At nagkaroon, ikaw, mayroon ka rin mga kamag-anak na nagkaroon ng mga diploma na walang aral-aral. Walang enroll, nagkaroon ng diploma at saka report card at saka OTR or official transcript of records. Di ba? Yan ang may presenta nating ebidensya. So anyway, mamaya natin pag-usapan yon. So, ang number 5 paragraph, number 6 paragraph nila, the school's division's office of Pangasinan 2 is committed to transparency and accountability. We will vigorously defend the integrity of our officials and staff against these malicious attacks. We vow to debunk these lies and provide evidence to the contrary. So, nanunumpa sila na mayroon doon sila ebidensya kontra sa iyo, kontra sa ating dalawa. Kasi kasama na ako ngayon kasi tinayuan kita eh. So, Opo. yan ang sinasabi nila at pa-depensan na lang lahat ng opisyal nila. Anong masabi mo rito? Laban? O Lalaban po tayo, sir. Lalaban po tayo. Actually, sir, ngayon sasabihin ko na. Actually, ngayon hindi po sana ako hindi po sana ako sasama sa live ngayon. Kagagaling Okay. po dito sa bahay ng mga inutusan po ni Dr. Pagatpatan para kausapin ako na tumigil na ako, stop na ako at makipag-ayos sila sa akin. Ngayon, lumabas ang statement na yan, kaaalis lang po nila dito sa bahay. Okay. Nagpahatid po sila dito ng tao para kausapin ako na mag-usap daw po kami at ayusin na lang po naming lahat. Ngayon po, Oo. ganyan po ang ilalabas nila. Kaya, So, ibig ano sabihin parang tinraidor kanila. Na po, kinausap kanila tama na, pero nagpalabas pa rin sila statement. Kung saan, pinakita po sa kanila po kanila- kanina, ang ebidensya sa Oo. kanina. Nag-utos sila dito sa bahay ng tao, nakausapin ako para po daw mag-ayos na po kami ni ma'am. Tapos pagkatapos naming nag-usap ngayon, nagpalabas po sila ng ganyang statement ngayong gabi. So, so ngayon lang ito na i-post sa Facebook. opo, Ngayon lang. Okay. So anyway, ang sa akin lang naman dito is at least ito, pag-usapan natin sa ngayon yung preventive suspension mo. Ha? Para maintindihan ng ating mga nakikinig sa iyo, sa atin. Okay? So at least ang klaro, umiyak kanina si Dr. Pagatpatan sa harap ng mga principal at hindi ka inimbita, principal ka rin at nagpapunta sa ngayon lang natatapos ang meeting mo sa taong pinadala ni Dr. Pagatpatan na kinausap ka, sabi mo na tigilan na ito, na mag-aayos na lang. Tama ba ako? opo. Okay. Nagpapunta po siya dito na kinausap po ako na in-entertain ko po sila kasi sabi po mag-uusap. Ngayon po nung sinabi po nila na gano'n na aayusin daw namin, mag-uusap daw kami. Wala pa akong sinabi sa kanila na aayusin kasi po may maroon po akong mga attorney at saka naisampa ko na po mga yan. Kaya kailangan po may legal kasi baka mamaya lulukuhin na naman po nila ako kagaya ng ginawa nila noong nakaraan. Okay, ginawa naman ulit. Pag-alis ng bisita mo na pinadala nila, nag-post na sila sa Facebook. Opo. So anyway, pag-usapan natin ngayon. Relax ka lang ha. Pag-usapan natin ngayon yung preventive suspension mo. Okay? Anyway, nabasa ko naman tong kasong ito at masasabi ko, ang conclusion ko po rito mga nakigiliw ko na nakikinig ay imbento po ang kaso. Okay? Mamaya, ito bakit imbento? So dahil kakampi ni Mrs. Dr. Pagatpatan ang regional directors ng Civil Service Commission, pinasuspindi ka sa maling paraan at maling dahilan. Okay?
So, okay, ganito po ang facts of the case. Maggawa ba tayo ng pangyayari? So, nagsimula ito ng February, ano yun? February 27 ba? 24? Kailan ba yun? Nung nakatanggap ka ng sulat February na may 26, sir. February 24, 26 po. 26, na may sulat na inabot sa'yo na pirmado ng 15 teacher o 14 na teacher at isang assistant principal. Okay? Opo. Ang assistant principal ay si Ras Basbas. Tama? Opo. Okay. Yung akusasyon sa iyo ay masyado kang istrikto, masyado kang malupit, at ikaw ay mahilig maninirang puri, sinasabihan mo sila kung ano, kumbaga, oral defamation ang lagi mo ginagawa sa mga teachers mo. Yan ang akusasyon sa iyo in brief statement. Tama? Opo. Okay. So ngayon, at ikaw ay pinasagot ng abogada ng Department of Education. Anong pangalan ng abogada nun? Maria Luis Tibay po. So, Attorney Maria Luis Tibay. So, Opo. sinagot mo naman, di ba? Sinagot mo. Ayon Opo. sa sagot mo, ay inisa-isa mo sila. At, Opo. kumbaga, ang una mong dahilan ay wala naman silang katibayan na sinuporta sa lahat ng akusasyon nila. Di ba? Yan ang Opo. totoo. At lahat ng pag-istrikto mo, karapatan mo yun kasi ikaw ang principal eh. Pero ganun pa man, ay nakita natin doon sa kanilang reklamo na walang suporta. Kumbaga sulat kamay lang, sulat lang, tinype, hindi pa maganda pagka-English, teachers pa naman ang sumulat, pero hindi pa maganda pag-English. Pasensya na, hindi ko na, mali-mali ang grammar, ibig sabihin. Tapos, ang sumulat doon, yung assistant principal pa, si Rose Opo. Basbas. Mm. Pagkatapos na sinagot mo, ay pinatawag kayo, nag-usap kayo. Tama? Opo, nag-grievance po kami. Nag-grievance session kayo. Tapos Opo. sa grievance session, ang usapan, magpatawaran na. Tama? Opo. Patawarin mo sila, patawarin ka rin nila. Yan ang usapan, di ba? Opo. Okay. Pagkatapos, inisip mo, wala na yon. Tama? Opo. Pagkatapos, nagulat ka na lang na may sinampang kaso sa civil service laban sa iyo. Sino Opo. ang nagsampa ng kaso? Si Roberlyn Castro Nuevo po. Roberlyn Castronebo. Bago tayo tumuloy, sino si Roberlyn Castronebo sa pagkakilala mo? Teacher din ba siya dyan sa San Fabian? Teacher po siya ng San Fabian Integrated SPED Center po. Okay. So teacher siya, pero may personal kayong relasyon, di ba? Ano ba Opo. siya nung bago siya maging teacher? Bago po siya maging teacher, kasama ko po siya sa opisina. Tapos siya po ang Okay. record officer po ng school po namin. Okay. Tapos, Siya rin po yung siya rin po ang humahawak ng pera ng school. Lahat po ng pera ng school ay siya po ang naghahawak ni Bakit? si Roberlyn Castronebe po. bakit siya naghawak? Treasurer ba siya? Cashier ba siya? Siya po ang may hawak kasi ng funds po ng kantin at saka siya po yung siya po yung pinakamalapit na teacher sa akin po, kaya siya po yung naghahawak, siya ang pinagbibigyan po nila ng kantin, siyang may hawak po ng kantin, siya rin po ang records officer that time, sir. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan mo siya ng Opo. todo. Okay. Sobrang Tapos, pinagkakatiwala po ang binigay ko Okay. sa kanya. pagkatapos ng pinagkatiwala mo sa kanya, hindi pa siya teacher noon. Teacher na po siya, sir. Teacher na po siya, sir, pero hindi pa po siya, pagdating ko ay natulungan ko na po siya maging permanent teacher. Okay. So pagkatapos doon, ang sinampa niya na kaso sa iyo, ang aligasyon niya, kwento niya sa kanyang reklamo ay binigay mo sa kanya ang kopya ng titulo ng lupa't bahay mo sa Baguio City. Tama? Opo. Tapos sinabi niya na binigay mo yung titulo para at may sinabi sa kanya na mangutang, maghanap ng Mm-mm. mautakan para Mm. sa iyo. Tapos ang ginagawa niya, hindi ka raw nakautang na daw siya
pumunta siya sa BDO, pumunta siya kung ano ng bangko, at hindi ka raw nagbabayad sa kanya ng utang na yon. Yan ang akusasyon niya sa iyo, tama? Tama po. So ibig sabihin, kahit totoo man yan, walang kinalaman o may kinalaman ba yan sa trabaho mo bilang principal? Wala pong kinalaman, sir, sa trabaho ko po. Kasi personal Ah. ko po yun na utang. Yung sinasabi po nila, kung totoo po yan. Ang problema nga po nga yan sabi na may utang ako sa kanya, pinakatiwala ko, binigay ko sa kanya ang titulo. Niwala nga po siyang maipakita na mortgage namin kung talagang inano pero ko yan sa kanya. Wala ang din po totoo- kaming agreement sa mga sinasabi po niya. Wala po lahat Ang totoo ba, umutang ka ba sa kanya o hindi? Hindi po. Wala kang utang, di piso, wala kang utang sa kanya. Wala po. Siya po ang may utang sa akin. Pero totoo na pinakiusap mong titulo sa kanya na hanapan na ka makautang. Tama ba yon? Tama po yun. Kasi po, ang sabi po niya Pero, kasi teka muna. noon, Tama, pero nakakuha ba siya ng mga tao na mautangan para sa iyo? Wala. wala po. Ibig sabihin wala kang utang. Wala po. Ngayon, sa kanyang reklamo sa civil service, meron ba siyang binigay na dokumento na pinirmahan mo na may inutangan ka? Wala po. Wala. So may pinirmahan ka ba na sangla sa bangko? Kahit anong Wala bangko? po din po. Wala So, po. ibig sabihin, tama ba ako sa pagsabi na yung reklamo sa Civil Service Commission na sinampa laban sa iyo ay nagkwento lamang siya pangkabuuan na ikaw ay inutusan mo siyang umutang, nakautang siya, tapos hindi mo siya binibigyan ng bayad at siya na ngayon ang nagbabayad sa inutangan. Di ba ganun ang kanyang reklamo? Opo. Okay yon. Dahil wala kang inutang at wala rin siyang ebidensya, supposedly, ay dapat hindi ka masuspindi. Tama. Tama po. O ngayon, ang nakalagay po sa batas ng civil service, masususpindi lamang ang kinakasuhan kung ang kaso ay isang kasalanan na pwedeng ikakatanggal ng kinasuhan. Ngayon, ang kaso mo ay kung meron man, kung totoo may utang ka, ay non-payment of just debts. Ano ang parusa sa non-payment of just debts? Pag binasa mo sa RACS, Revised Rules of Procedure, in the civil service cases, ay nagkalagay na reprimand ang first offense. Pang ilang utang mo to sa kasakaling totoong utang? Pang-una, pangalawa, pangatlo. Sakasakali lang, assuming totoo. Una, sir. Una po. So kung una, dapat ang parusa mo ay reprimand lang. So kung reprimand, hindi ka pwedeng parusahan hindi ka pwedeng i-preventive suspension. Yan po kasi nakalagay bilang abogado din ako nakalagay sa batas ng Civil Service Commission, pwede kang isuspindi kung ang kasong sinampa sa iyo ay sa malaking kaso o nakakahiyang kaso na ikakatanggal mo. Pero dapat na kaso na isasampa sa iyo yung may connection sa trabaho mo. So it's either grave misconduct, kaya conduct ka sa opisina mo dapat konektado. Hindi dapat konektado yung pribadong utang. Kung anong dapat ang ganun ang batas po sa civil service. In other words, hanggang ngayon ay ibig sabihin, iyan lang talagang ginamit laban sa iyo. Wala nang iba. Wala na po. Yan lang po. Okay. Tapos sinuspindi ka ilang buwan, ilang araw? 3 buwan po, sir. 3 buwan, 90 days. So hindi Opo. ka man lang ba nagsampa ng motion for reconsideration o umapila sa suspension? Umapila po ako, sir, at may order po ang civil service po ng October 10. Kaya lang po, hindi pa rin po nila ako binalik Ano yung sinasabi mo inapila mo? Anong inapila mo? Inapila ko po na sa motion for reconsideration and inhibition po doon sa civil service po kasi po nga na sinabi po sa akin mismo ni Madam Patalod at ni Roberlin na nagbayad po sila ng 2 million para Kanino? lang, sir. Kanino sila nagbayad ng 2 million? Nagbayad po sila doon sa mga abogado po sa civil service, sir.
para ikaw kasuhan, para ikaw Opo. suspendihin. So, Opo. ibig sabihin, ang nag-file ka ng motion for reconsideration, pero wala pang decision hanggang ngayon at nagpa-motion to inhibit ka, nang ibig sabihin ay bumitaw sila sa kaso at ibigay sa ibang tao ang kaso. Di Opo. ba? Opo. Ngayon, may pinadalang order sa iyo ang civil service na sila rin at bumibitaw na sila sa kaso at pinapasa ngayon sa nasyonal ang kaso mo, tama? Opo. Oh, so ngayon, kung ako lang ang naging abogado mo, ay dismiss na kagad sa umpisa pa lang. Kasi walang koneksyon sa trabaho at saka isa pa, walang ebidensya na nangutang ka. So, ganun kalapit. Pero may connection ba yan sa in-expose mo sa pag-imbestiga mo sa ALS? Meron po kasi sila po nga yung involved po diyan sa Ah, sa ano ang po na ibig sa ano po sa kaso po na napatigil ko po kasi yung kanila, parang Yung sumingaw po yung pinagkakakitaan po nila, kaya yan po, mainit ang ulo talaga nila sa akin kasi nagkaroon na po ng kumalat po kasi diyan sa division po yan, sir, hindi po lang po nung bago pa masuspindi ako, talagang kumalat po at masakit ang okay. ulo nila dahil napatigil yung racket po nila. Bakit? Anong ginawa mo na't napatigil ang racket nila? Kasi nga po, pumunta po ako sa division na sinabi ko po yung problema. Pumunta din yung mga division personnel po doon sa Kingsville. Nagpunta po sila doon. Tapos yung si Dr. Patalod po at saka yung anak din po niya, hindi na po sila yung diretso na nagbigay ng enrollment kasi ayaw na rin ng ibang mobile teacher na ma-involve, kaya hindi na po yan hindi na po nila nakuha yung ibang mga bata sa pag-enroll kasi Okay. talagang pinaigting ko po doon sa akin sa mga kasama ko na kapag isasama pa sila talaga diyan, talagang maisasama po sila sa kaso kasi nga po matagal ko na po silang pinatitigil po diyan ayaw po talaga nila ang sabi po niya, yung eskwelahan na Kingsville ay kaya nagtutuloy-tuloy yung mga tao kasi sinasabi po niya na ang eskwelahang Kingsville na po yan ay pag-aari daw po ni Presidente BBM. Kaya yan, tuloy-tuloy po ang pagkakagawa nila ng ganyan. Opo. Okay, so anyway, in short, ganito, tapusin natin discussion muna at mag-relax ka muna, pero ito i-summarize ko na lang. Ito, ang pagpasuspindi sa iyo ay nag-imbento sila ng kaso na klaro naman walang ebidensya na magpapatunay na nangutang ka. Wala silang papel, in other words, na pinakita na may pinirmahan ka na umutang ka. Tama? Opo. Okay, tapos ang titulo mo, paano napunta ba kay Roberlyn Castro-Nibo yung titulo ng bahay at lupa mo sa Baguio? Opo, napunta po sa kanya kasi sir, siya po ang may hawak lahat ng gamit ko sa loob ng opisina. Siya lang po ang labas-pasok po sa opisina ko. Oo. Kaya po napunta sa kanya. Nasa bag ko lang po yun, sir. Nung hanapin ko na, wala na po siya. Naghanap din ako, nagsabi din ako, nag-meeting ako kung may nakakita. Kasi malayo po kasi ang school ko sa bahay po. Bundok po kasi yun. Kaya pag ganun na kailangan po ako, dala-dala ko po yung mga documents ko sa kanya. Kaya pala yung mga titulo ng lupa mo, ang layo ng bahay mo, bundok, papunta sa school. So dinadala mo mapapil mo sa school. At dahil pinagkatiwalaan mo si Roberlyn, alam niya pati mga bag mo nakakabukas siya. Tama? Opo. Kasama ko po siya. Inuuwi ko po siya sa bahay. Kasama ko. Talagang tinuring ko po yan na. May isa kong tanong sa iyo. Malapit sa iyo. Ikaw ang turing mo sa kanya. Pero bakit kanya tinraidor na parang ganito? Anong rason? Dahil nga po nabisto ko po sila doon sa ginagawa po nila. Siya po kasi ang nagse-xerox ng mga transcript ng mga bata doon sa loob ng school. At siya po ang tumutulong kina Madam Delia Patalod para ayusin yung mga dokumento. Sabi ko kasi po sa kanila, sir,
pati din po ang anak ni Dr. Patalod, Madam Patalod, pinangakuan ko po yan, sir, na tumigil na lang sila sa Kingsville, tutulungan ko po siya na makakuha po ng item. At ginawa ko po yun na pangako ko. Ang sabi ko sa kanya, tigilan mo na ang Kingsville, tutulungan kitang ma-permanent ka. Kaya po, ginawa ko po lahat ng paraan. Nagmakaawa ako sa nakaraang administrasyon na superintendent po namin, si Dr. Lorna Bugayong, na superintendent po namin, na nagmakaawa po talaga sa kanya na bigyan ako ng isang item sa IS dahil nangangailangan po ako kasi hindi ko po pero sinabi sa kanya kung ano po ang dahilan po. Basta bigyan po niya ako ng isang item. Ibinigay ko po yun na item sa anak po ni Dr. Patalod para lang po tumigil siya sa Kingsville na mag-enroll. Pero sa kabila po ng ginawa ko sa kanila, may pagbabanta pa rin ng buhay ko ang ginawa nila. Okay. Na-send ko na po sa inyo, sir, yung text message Pag-usapan natin sa sunod araw, yung mga grave threats sa'yo. So anyway, katapusan nito, may utang na loob din pala si Roberlin, pero dahil sa kumikita siya dun sa sindikato, ang kanyang papel doon ay taga-xerox siya ng official transcript of records ng mga bata na hindi man lang nag-aral, na may grado na walang aral. Ako nga, minsan marami pa ko nakita na alam na nag-aral na nga, bagsak pa. Ito hindi nag-aral, may mga grado. Believe naman ako. So anyway, yan palang papel niya, kumikita. Ibig sabihin may parte siya sa hatian sa 17,000 pesos na binabayad ng DepEd doon sa Kingsville. Opo. Tama, no? Okay, tapos klaruhin ko lang, Kingsville ang ginagamit nila para sa kanilang sindikato na kunwari may nag-aaral. Kingsville ay pumapayag ang Kingsville nagpapagamit. Tama? Tama po. Okay. Tapos ang Kingsville ang tumatanggap ng cheque galing sa Department of Education at ang Kingsville na rin ang maghati-hati. Ibinigay kay Mrs. Patalod, binibigay kay Vivian Luz Pagatpatan, binibigay sa mga mobile teachers na nagbigay ng pangalan ng estudyante, at binibigay din kay Dr. Jupiter Petilla at nagbibigay din doon kay Dr. Tolentino Aquino. Tama? Opo. Okay. Tapos, ilang libo ang estimate mo lahat ang nangyari na ginawang ghost student sa ALS? Kapag 2020, sir, pag nag-start tayo ng 2020, aabot po yan sa data lang namin sa San Fabian, kasi kung 500 sa isang taon, aabot po kami ng sa 3 taon is 1,500 San Fabian lang po yun, sir. So 1,500 San Fabian lang yan. Ilang bayan ba meron? 32 po. 32. So kung 32 na bayan, kada bayan kayo estimate mo ilan? Ibang bayan po kasi mas malalaki po sila, sir. Mayroon din po maliliit. Kaya kapag 3 years, So, nasa 20,000 siguro sa 3 years, sir, na nila dyan. Kumbaga, conservative estimate ba yung 20,000? Opo. Times 17,000 para malaman natin kinikita na kung magkano. So, ang kinita nila, 340 million pesos. Saan napunta 340 million pesos? Yan ang tanong ngayon. Di ba? So, anyway, tatapusin muna natin kasi mag-1 oras na tayo at mag-uusap tayo ulit. At least alam na nila na ginawan ka ng kaso, imbentong kaso, sinuspindi ka sa inimbentong kaso. So, ibig sabihin na lang pag-usapan natin, pero sana magsampa ka ng kaso na kriminal at administrative laban at disbarment laban sa mga abogado ng civil service na kumaso laban sa iyo. So, pag-usapan natin sa sunod, relax ka lang. At the same time, siguro magtawagan tayo ulit. Okay? Sana maganda yung signal bukas. Magpaalam ka muna sa ating sa ating mga audience. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tulong at maraming salamat sa mga messages po ninyo na patuloy na lumaban po tayo. Laban po tayo, sir. Laban po tayo para sa ikakatahimik at ikaayos po ng bayan po natin.
kung hindi po ako, kung mananahimik na lang na mananahimik po tayo at hindi na po tayo talaga magsasalita, dire-diretso na lang po ang ganito na gagawin po nila. Marami pa po akong isisiwalat, hindi lang po yan. Marami po akong alam na ginagawa po dito sa amin. Nang dahil po dyan sa pangungulimbat nila ng pera. Kaya isa pa lang po ito na pagsisiwalat ko. Dahil Sige. napuno po ako sa ginagawa po nila sa akin. Sige, sige. So, kasihan sa ano tawag dito? Protektahan sana tayo ng Panginoon natin, ha? Opo, Sa opo. mga kababayan natin, magandang gabi po sa lahat. Malapit na rin ang Ramadan sa mga kapatid ko ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At malapit ng Ramadan. At siyempre, kailangan natin mabigyan din sila ng encouragement para maganda na yung celebration nila. Kasi tapos, ang mga kapatid natin, mga Kristiyano, I am the way, the truth, and the life, sabi ng Kristo natin. At yan nga, hinahanap natin ngayon ang katotohanan para makita natin ang buhay at kung sa katarungan, dyan na magsisimula mula sa katotohanan. So, maraming salamat, Marmi, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din Magandang po. gabi po. Mrs. Vivian Los Espagatpatan. Umiyak ka pa.